Isang magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Sa pagkakataon ito, ating alamin yung mga bagay kagaya po ng hindi nalalaman itong i-content natin na ito. Unang-una, ito i-content natin, may mga katanungan din ito na dapat malaman ng ating mga kababayan. Bakit pag tuwing may mga nahuhuli ang ating mga law enforcement agency o mga kapulisan, militar, NBI, o lahat ng unit ng ating gobyerno, may pagkakataon na tinatakpan ang mga mukha nila or hindi ipinapakita ang mga mukha nila, at minsan may pagkakataon na hindi pwedeng banggitin ang mga pangalan ng mga suspect. Bakit kaya? Kung kayo po ay hindi po aware sa ganyang usapin na tinatawag na data privacy or yung karapatan pantao, kahit ang isang suspect, kahit sabihin na natin na siya ang pumatay, nagnakaw yan, aktual, na nahuli, may tinatawag pa rin po siyang karapatan pantao para sa kanya. Na hindi porke nahuli yan, ilulutang na ang kanyang pagmumuka or yung pagkakilanlan niya. Napakahalaga po ang usaping ito para po sa ating ibang mga kababayan. Kaya hindi porke nahuli ka, mayaman ka, mahirap ka, sinasabi ng ibang kababayan natin, parang pinoprotektahan pa yung suspect. Bakit tinatakpan ang muka? May mga ganun po tayong mga naririnig sa ating mga kababayan. Ngayon sa pagkakataon na to, ito ang ating aalamin kung bakit ganoon na lamang ang ginagawa ng ibang mga enforcement natin o yung mga agency na sila yung mga nakatoka para manghuli sa mga taong nakagawa ng paglabag sa batas. Alamin natin, bakit nga ba tinatakpan ang kanilang mga mukha? Bakit tinatakluban o tinatakpan ang mukha ng mga hinuhuling suspect? Marami nagtatanong kung bakit ang mga nahuhuli, lalo na sa mga police operation laban sa droga, ay tinatakpan ang mga mukha o hindi pinapakalanan agad sa media. Para sa ilang tila proteksyon ito sa mga kriminal, pero ayon sa batas, ito'y bahagi ng karapatan ng isang taong inaresto at hindi pa napapatunayan nagkasala. Number 1, presumption of innocent. Karapatan, ituturing na wala pa silang hanggang mapapatunayang may sala. Ayon sa Article 3, Section 142 ng 1987 Philippine Constitution. In all criminal prosecution, accused shall be presumed innocent until contrary is provided. Kaya habang hindi pa napapatunayan sa korte ang kasalanan ng isang tao, hindi siya dapat tratuhing kriminal sa harap ng publiko. Hindi pa po sila convicted. Ang paghuli ay simula pa lang ng proseso, hindi ito katumbas ng guilty verdict. Number 2, karapatan pantao, right to privacy, dignity, and due process. Ayon sa Republic Act number 7438, ang mga naaresto ay may karapatan hindi mapahiya, masiraan ang pangalan o maisalang sa trial by publicity. Kapag isinapubliko agad ang kanilang mukha at pangalan, lalo na sa live media, maaari itong makaapekto sa patas na pagdinig sa korte. May mga kaso pong pinawawalang sala sa korte pero hindi maibabalik ang reputasyon na nasira dahil sa exposure sa media. Number 3, PNP Guidelines at Data Privacy Act. Ayon sa PNP Operational Procedures at Data Privacy Act of 2012, RA 10173, Number 4, legal rights and media responsibility. Kung ang isang suspect ay ipinapakita sa media ng walang pahintulot o paminsang pahayag para sa guilty agad, maaaring managot ang ahensya o media outlet
sa civil criminal case gaya ng grave abuse of authority, violation of data privacy, deformation kung mapapatunayan hindi guilty ang suspect. Number 5, bakit hindi rin agad sinisira ang droga sa live? Ang mga ebidensyang droga ay kailangan isailalim muna sa inventory, laboratory, confirmation at documentation bago ito sirain. Ayon sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 21, may tamang proseso sa pag-iimbak, pagsusuri at pagsira sa illegal na droga. Ang pagsira ng droga ay isinasagawa sa presensya ng DOJ, media at iba pang kinatawan ng pamahalaan at hindi ito basta pwedeng gawin on the spot o sa live broadcast. Dapat nating tandaan, ang pagtakip ng pagmukha at hindi agad pagkisiwalat ng pangalan ay hindi para protektahan ang kriminal, kundi para protektahan ang karapatan ng isang tao na wala pang hatol ng hukuman. Hindi rin pwedeng basta sirain ang droga sa harap ng kamera dahil kailangan mo nang itong dumaan sa legal na proseso. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang sa pag-aresto, kundi sa tamang proseso na may respeto sa karapatan ng bawat isa kahit pa siya ay inaakusahan sangkot sa crime. Ang hustisya ay hindi lang po tungkol sa paghuli ng kriminal, kundi sa pagsisiguro na ang lahat ng proseso ay tama at walang inaapakan na karapatang pantao dahil sa dulo, kapag nilabag ang tamang proseso, ang kaso ay posibleng mabasura. Itong nakita natin, na ipinaliwanag natin, itong nalaman natin, ay sana maging aral sa ating mga kababayan. Na huwag iisipin na pinoprotektahan ng ating mga kapulisan o ng mga law enforcement yung mga kanilang mga nahuli na mga suspect o yung pinaghinalaan ng mga kriminal. Na porke nahuli nila at nakita natin sa social media o sa mga balita at hindi nila pinapakitang mukha ng suspect, huwag po tayong mag-isip na pinoprotektahan nila. Na kesyo sinasabi ng iba dahil pag mayaman, ayaw ipakita. Pag mahirap, nilalantad. Alam niyo po, may tinatawag po tayong dapat masunod na batas. Siguro naman po, naintindihan po natin yung tinatawag na karapatang pangtao. At higit po sa lahat, sana nga po, alam niyo po mga kababayan, meron din pagkakataon na may mga ron tayong mga kaibigan o mga follower na tinatawag sa social media na pag makita ka sa kalsada, basta ka na lang ba yung tipong pipitikan, yung para bang bibidyuhan ka at pagkakabidyo sa'yo, may pagkakataon na ipopost ka sa social media. Pag hindi mo nakibo yung tao kung ano-ano ang itinatype nila about na title doon sa video nakuha nila doon sa isang tao na personalidad. Alamin po natin mga kaibigan, mayroon po tayong tinatawag na data privacy. Yung data privacy pong yan, hindi ka po pwedeng kumuha ng picture ng walang pahintulot doon sa tao na ibasta mo na lamang i-re-upload. Lalong-lalo na kung gagawa-gawa ka lang ng kwento na wala namang katotohanan. Dapat maging responsable po tayo para po sa bandang huli hindi po tayo sumakit ang ulo kagaya ng tinatawag na data privacy. Uulitin ko po, walang sinuman ang pwedeng basta kumuha ng video, picture sa ibang tao para lang ipahiya mo sa larangan ng social media. Alamin po natin ang batas na data privacy.